Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-18 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Katatapos lamang po ng Mid-Autumn Festival at marami pa rin po tayong mga kapatiran na nandito na kahit public holiday ay nandito po kayo para sa pang-umagang debosyon. Ang Diyos ay natutuwa sa inyong lahat. At ang salita ng Diyos ngayong umaga ay para din sa inyo. Ang Diyos ay mangungusap sa atin pong mga buhay. Ngayon ay nasa chapter 18 na po tayo ng libro ng Jeremiah. At ang kabanatang ito ay naiiba sa mga nakaraang kabanata. Sa pagkakataong ito ay gumawa ang Diyos o kaya ay gumamit ang Diyos ng kakaibang paraan upang ipahayag ang kanyang salita. Bibigyan po natin ito ng pamagat. Sundin ang kalooban ng Diyos at maging taong gagamitin ng Diyos para sa kanyang revival. Ginamit ng Diyos dito ang magpapalayok at ang palayok. Unang talata ay sa verse 1 to 12. Ang metapora o kaya pagtutulad ng nagpapalayok at ng talabok. Sa verse 2, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Si Jeremiah ay nagtungo sa lugar ng magpapalayok at tinatna ng magpapalayok sa kanyang gawaan. Ang Diyos ay madalas na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tulad ngayong pang-umagang debosyon. At ang Diyos din ay nagsasalita pamamagitan ng mga propesiya. Halimbawa, si Jeremiah ay nagtungo sa lugar ng magpapalayok, ngunit alam ba ng magpapalayok na siya'y gagamitin ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita? Ngunit dito makikita natin ang salita ng Diyos ay nakay Jeremiah at ito ay pagkilos ng banal na espiritu. Tulad ko, ako'y isang bagong magulang, bagong ama, at ginagamit ng Diyos ang ugnayan sa pagitan ng magulang at ng anak upang ipakita kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak at kung ano ang kanyang kalooban para sa kanyang mga anak. Maraming simbahan sa kasaysayan ang nagkakaroon ng retreat sa mga parke at sa iba't ibang parte ng kalikasan dahil sa pag-iisip na ang kalikasan ay isang paraan kung paano nangungusap ang Diyos sa kanila. Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kapaligiran ng kalikasan. Ganon din sa atin, lalo na kung naroon ang pag-uudyok ng banal na espiritu at ating inoobserbahan ang kapaligiran. At sa ating pagbabasa ng Biblia, makikita natin kung gaano katotoo ang salita ng Diyos.
Sa verse 4, sabi kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Sa bersikulong ito ay may ilan po tayo mga bagay na maaaring maisip. Ano ang sinisimbolo ng putik? Maaaring isang kaharian, isang bayan. Ngunit dito, ang putik ay tumutukoy sa puso ng tao. Ang magpapalayok ay naghahanap ng naaayon na putik upang makagawa ng naaayon na palayok. Ito ay dahil maaaring ang isang putik ay masyadong malambot, masyadong matigas, at depende sa kung anong klaseng palayok ang nais niyang gawin, tsaka siya pipili ng uri ng putik na kanyang gagamitin. Ngunit sa lahat ng ito, ang magpapalayok ay mayroong natatanging kalooban kung ano ang nais niyang gawin. Ngunit sa lahat ng ito ay hindi itinapon ng magpapalayok ang putik. Sa verse 6, nabanggit dito na kung ang sakali mang ang palayok ay masira, hihaluin muli ito ng magpapalayok at huhugisan ng panibago. Ginamit ito ng Diyos bilang parabola. Kaya sinabi niya sa verse 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ng alimang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Verse 7, sabi dito, kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin ang alinmang bansa o kaharian, kanyang tinutukoy ang Israel o ang bayan ng Israel. At maaari ding iba pang mga bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, kanyang tinutukoy ang Israel kung paano sila sa kamay ng Diyos. Mayroong kalooban ng Diyos para sa Israel. Minsan ay nangako ang Diyos kay David na mananatili ang kanyang kaharian at ang kanyang kaangkan. Ito ay pangako ng Diyos para sa Israel, para din sa Juda. Kanyang sinabi na ang Israel ay magiging ilaw sa mga hentil at ang mga hentil ay pupunta sa liwanag na ito. Kanilang pupuntahan ng Israel. Ang kalooban ng Diyos para sa Juda ay ang siyang pinanggalingan ng pangakong pagliligtas ng Diyos. Dito sinabi ng Diyos na dito magagaling ang kaligtasan. Ngunit dumating sa pagkakataon na ang putik ng Juda ay naging masyadong malambot o kaya masyadong matigas, kung kaya naman ang kalooban ng Diyos para dito ay nagbago rin. Ganoon din sa Israel na hindi lumakad sa kalooban ng Diyos.
At ang mga bagay na ginawa nilang ito ay mayroong mga naging epekto. Sabi sa verse 9, sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Sa pagbabasa natin ng verse 6 to 8, ito ay tungkol sa isang kaharian. Kung ang isang kaharian ay nagbago mula sa kasamaan papuntang kabutihan. Ngunit sa verse 9 to 10 naman ay mula sa kaloobang maganda at sila ay nagbago at nagkaroon ng hindi magandang kahihinatnan. Ito ay dahil ang bansang iyon ay hindi nakinig sa Diyos at sinunod lamang ang kanilang nais. Kailangan po nating maunawaan na hindi po tayo tinatakot ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakuna. Hindi niya po tayo tinatakot o kaya parang ginagawang hostage na parang sinasabing, yakapin mo ang kalooban ng Diyos dahil kung hindi, ikay mapaparusahan. Hindi po ganito mangusap ang Diyos. Sa halip makikita natin na ilang beses nang nagbigay ng pagkakataon ng Diyos sa Juda na manumbalik sa Kanya at humingi ng tawad sa lahat nilang kasalanan. Nakaranas sila ng mahabang kasaysayan na kung saan marami sa kanila ay hindi nanumbalik at hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Napakatigas ng kanilang puso at isip. Kaya sabi sa verse 11, kaya nga sabihin mo sa mga nanirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. At ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Hindi sinunod ng mga taga-Juda ang katotohanan at ang katwiran na itinuturo ni Moses. Sa panahon ni Jeremiah, sa naging huling mga hari ng Juda, ang kaharian at maging ang buong Juda ay hindi humingi ng tawad sa Diyos sa kanilang mga kasalanan, bagkus ay umasa sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tao. At ang lahat ng ito ay kasamaan sa Diyos. Dito makikita natin na sinasabi ng Diyos ang mga sakunang ito hindi para takutin ang Juda. Bagkus ay nasabi na niya ito dahil paulit-ulit ang kanilang pagtanggi sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. At upang maibalik o makapanumbalik sila sa ugnayan na mayroon sila sa Diyos, kailangan niyang hayaan ang Juda na malipol at masira. At mula sa pagiging isang bansa na pinagpala hanggang sa kanilang maranasan ang kasiraan, kanilang makikita ang tunay na kabutihan ng Diyos.
Ano ang nais pong sabihin ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga? Paano po dapat natin tingnan ang kalooban ng Diyos? Kailangan po nating maging isang mabuting putik sa kamay ng Diyos. Dapat po nating maunawaan ang kalooban niya. Sa panahon ni Jeremiah, marapat na isabuhay ang kabutihan at katuwiran na itinuturo ng Diyos at tinuturo ni Moses. Dapat po tayong maging tapat sa Diyos, maging tapat sa kanyang mga salita tulad ng mga sinasabi sa 10 mga utos na ang puso natin ay dapat lamang na magpuri sa Kanya. Kahit na tayo ay puno ng takot, puno ng pagdududa, ang unang-unang dapat nating gawin ay ang ialay ang ating puso sa Panginoon at hindi ang umasa sa iba't ibang mga tao o kaya sa mga Diyos-Diyosan. Sabi sa verse 8, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Ngunit sa verse 10, at gumawa pa rin ng kasamaan ng iyong bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. May mga salitang ginamit dito sa English ay relent o kaya reconsider. At ito'y nagpapakita lamang ng habag. Ngunit makikita natin ang pagkakagamit nito sa verse 8 at 10 na magkaiba. Dito sinasabi ng Diyos na siya'y magkakaroon ng habag sa taong tatalikod mula sa kasamaan. Halimbawa, kung ako ay galit na galit at ikaw ay buong pusong hihingi ng tawad sa akin, o kahit na matindi ang sakit na dinulot mo sa akin, ngunit ikaw ay humingi ng tawad ng buong puso, aking uunawain ang iyong dahilan, uunawain kita at hindi ko na itutuloy ang galit o kaya'y kasamaan na nais ko para sa iyo. Dito makikita po natin ang kalooban ng Diyos. Sa tuwing sinasabi po natin ang kalooban ng Diyos ay mangyayari, ito po ay totoo. Ngunit, ang kalooban ng Diyos para sa isang tao, para sa isang bansa ay maaaring magbago. Ito ay nakadepende sa desisyon na kanilang gagawin. Dapat po nating maunawaan ang pagkakatawag ng Diyos o kaya ay kalooban ng Diyos para sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay napakaganda, ngunit dapat po nating tanungin ang ating mga sarili. Ano ang dapat na desisyon na gagawin natin para sa ating buhay? Dahil ang mga desisyon na ito ay maaaring baguhin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa isang banda, maaari pong isipin na ang Babylon ay isa pang uri ng putik. Gaya ng sabi sa verse 9, ay ginamit ng Diyos ang Babylon upang ipakita ng Diyos ang kanyang puot. At iyon ang kalooban ng Diyos para sa Babylon sa mga panahong iyon.
At ang Babylon nga ay naging isang magiting na kaharian at kanilang sinira ang Juda, kanilang sinira ang Assyria. At dahil dito ay pinarusahan din sila ng Diyos. Gayon din si Nebuchadnezzar. Dahil napakasama, napaka-violente ng Babylon. At sa dulo nga po ng libro ng Jeremiah ay pinarusahan ng Diyos ang Babylon at maging ang kanilang kaharian. Dito dapat po nating maunawaan na ang Diyos ay mayroong kalooban para sa bawat isa. At maaari nating mapasok ang kalooban ng Diyos at makikita natin na ito ang pinakamainam. Ngunit kung ang puso natin ay tumalikod mula sa Diyos, ang Diyos din ay magkakaroon ng pagbabago pagdating sa kanyang kalooban at maaaring ito ay hindi maging maganda. At mula sa personal na pananaw, nais nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Halimbawa, nakikita natin ang kalooban ng Diyos para kay Pastor Joshua na magtanim ng mga Tree of Life Church. Ang kalooban ng Diyos para kay Pastor Deborah ay maging propeta ng mga bansa at may mga iba na maging tagapagpuri ng Diyos sa maraming mga bansa. Makikita natin ang kalooban ng Diyos na napakaklaro sa maraming mga tao. At maaring para sa kanila ay napakadali ng mga ito. Ngunit naroon ang pagtatanong natin kung ano ang kalooban ng Diyos naman para sa atin. Maaaring mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng kanyang propesiya, ng kapaligiran. Ngunit ang punto sa lahat ng ito, sa ating pag-unawa ng kalooban ng Diyos, kailangan ding manumbalik ang ating puso sa Diyos. Nito mga nakaraang linggo ay pinag-uusapan po natin ang pampaalsa ng mga puso. Kung ano man ang inilalagay ng Diyos na kalooban para sa simbahan ay ganoon din ang inilalagay ng Diyos sa ating mga puso. Nais tanggalin ng Diyos ang pampaalsa o kaya'y kasamaan sa ating mga puso. Kailangan po natin siyasatin ang ating mga puso kung tayo po ba ay mabuting uri ng putik at naunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Sinusunod po ba natin ang kanyang kalooban? Kailangan po nating makita kung may mga parte ba ng ating buhay na kailangan nating pagsisihan, ang kasamaan, at baguhin ang ating paraan ng pamumuhay. Maaring sa ating pakikipag-ugnayan, mga bagay na hindi natin mapakawalan, mga bagay na ating kinatatakutan o mga bagay na nahihirapan tayong paniwalaan. Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng salita ng Jeremiah na tayo man din ay putik na pinili ng Diyos. Ngunit ang ating pagdedesisyon ay maaaring magdala ng pagbabago sa kalooban ng Diyos para sa atin. Maaring itong ay maging mabuti o kaya ay maging masama para sa atin. Ngunit ang pinakapunto ay dapat po tayo manumbalik sa Diyos at pagsisihan ang bawat kasamaan. Sunod na talata sa verse 13 to 17. Kinalimutan ng tao ang Panginoon. O itinakwil ng mga tao si Yahweh. Sa verse 13, kaya nga itong sabi ni Yahweh, tanungin mo ang alinmang bansa kung may nangyari na bang ganito kahit kailan. Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Ano ang napakasamang bagay na ginawa ng Israel? Nasa verse 15.
Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan, nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran at hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada. Lumakad sila sa mga daang walang palatandaan. So verse 13 to verse 17, sinasabi po dito na kinalimutan na ng mga tao si Yahweh. At sa verse 14 ay mayroon na naman pong metapora na ginamit. Nawawalan ba ng yelo ang mabatong kabundukan ng Lebanon? Natutuyo ba ang umaagos at malamig na batis doon? Ang Diyos ay nakatingin sa Israel at kanyang sinasabi kung gaano na naging kasama ang bayang iyon. Sa verse 15, sinasabi ng Diyos dito na kinalimutan na ng kanyang bayan ang kanyang kabutihan at sila'y nagsunog ng mga kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. Hindi na sila dumaan sa lumang kalsada. Ang tinutukoy ng Diyos dito ay ang kasunduan na mayroon ang Diyos sa Israel. At sila'y lumakad sa mga daang walang palatandaan. So verse 16 to 17, sinasabi dito, pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway, gaya ng alikabok na hinihipan ng malakas na hangin. Tatalikuran ko sila at hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. Kung tutuusin, sinira ng Babylon ang bayan ng Juda at maging ang kanilang templo. At kanilang nabanggit na sila ay tila tinalikuran na ng Diyos. Sila ay tinalikuran dahil sila mismo ang nakalimot sa kasunduan na mayroon sila sa Diyos. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Tayo ay pumupunta sa simbahan at maaring may magtanong kung sino si Jesus at kaya mong sagutin kung sino sa Jesus. Kung sino si Jesus, ngunit kung ikay nasa marketplace o kaya sa iyong tahanan, maaring napakahirap na para sa iyo na ipakita na mayroon kang Diyos sa buhay. Naalala mo pa rin ba na mayroong Diyos sa iyong puso? O ikay nag-iiba depende kung nasaan ka at depende sa panahon. Bakit ang Juda ay nagsusunog ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan? Ito ay dahil sila'y napapalibutan ng iba't ibang mga kaharian na sumasamba din sa mga Diyos-Diyosan kung kaya'y ginaya nila ito. Dito, sinasabi ng Diyos na kanilang kinalimutan ang kasunduan na mayroon sila sa Kanya. Kinalimutan din nila na pinangako ng Diyos na itatatag niya ang kaharian ng Juda. At kung susundin nilang kasunduang ito, sila ay pagtatagumpayan ng Diyos. Ngunit kinalimutan na ng tao ang Diyos at ang kanyang mga kasunduan.
Sa ating pagharap sa mga problema, kailangan po nating maunawaan at maalala na ang Diyos ay kasama po natin at naroon ang Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ang ating buhay ay mayroon ng seguridad. Hindi po natin kailangan gumawa ng mga bagay na hindi ikatutuwa ng Diyos. Kailangan po nating maging integrated. Maaring may mga pagkakataon na tayo ngay pumupunta sa simbahan, ngunit paglabas natin ay tila wala na tayong Diyos sa buhay. Sinasabi ng Diyos na dapat po tayong maging integrated. Sa mabuting panahon man o masamang panahon, kailangan po nating maging matatag lalo na sa ating paniniwala sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang kasunduan. At sa huling talata, verse 18 to 23, dito nabanggit ang pagtatangka laban kay Jeremiah. Sa verse 18, tinutukoy po dito ang mga kalaban o makakaaway na mayroon si Jeremiah. Sabi dito, may mga pari namang magtuturo sa atin, mga matatalino na magbibigay ng payo at mga propetang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Dito ay nagtatangka ang mga tao na patayin na lang si Jeremiah dahil mayroon namang ibang mga tao na maaaring mangusap sa kanila. Dito kanilang sinasabi na hindi na dapat nila pansinin si Jeremiah o kaya huwag siyang pakikinggan dahil may iba pang mga propeta at mga matatalino na maaaring magpayo sa kanila. At sa verse 19 to 23, si Jeremiah ay nanalangin. Sabi niya, Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin. Dito ay sinasabi ni Jeremiah na parusahan ng Diyos ang mga taong ito. Si Jeremiah ay naging tapat sa kanyang kalooban at sa kanyang dinaramdam sa harap ng Diyos. Dito makikita natin na si Jeremiah isang mabuting uri ng putik at ginamit ng Diyos ang kanyang mga bibig upang itatag o kaya sirain ang isang bansa. Ito ang pagkakatawag na mayroon ng Diyos para kay Jeremiah. Tulad ng nasabi sa unang kabanata ng Jeremiah, siya ay mangungusap sa Israel, Babylon at Judah. Dito dapat po nating maunawaan ngayong araw na tayo ay putik. Tayo man din ay mga putik at ang Diyos ay may kanya-kanyang kalooban para sa atin. Tulad ng kung paanong nangusap ang Diyos kay Jeremiah, ganoon din siya sa atin. Na kahit nasaan man po tayo ay magiging sisidlan at tagapamagitan ng Diyos. Hindi man natin kailangang iproklama na tayo ay naniniwala sa Diyos, ngunit maipapakita natin ito sa ating mga gawain, sa ating pag-uugali. Bilang sisidlan ng Diyos, napakahalaga din ang mga pagdedesisyong ginagawa po natin.
Pipiliin po ba nating gumawa ng masama o pipiliin nating gumawa ng mabuti sa harap ng Diyos? At sa pagdedesisyong ito, ang Diyos man din ay magkakaroon ng magandang kalooban sa atin. Sa atin pong pagpapanalangin at pag-aayuno, naway ipanalangin natin na tanggalin ng Diyos ang pampalsa sa ating mga puso at tayo ay kanyang magamit para sa kanyang kaharian. Tayo po ay tumayo at pagpuri sa Diyos. Panginoon, ang iyong kabutihan ang siyang nagdudulot sa amin upang dumulog sa iyo. Hayaan mong makadulog kami sa iyong habag, kabutihan at pag-ibig.
Panginoon, narito kami upang purihin ka. Naway ang iyong banal na espiritu ang siyang gumabay sa amin at tumulong sa aming pagdulog sa iyo. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Anong uri ng putik o kaya'y palayok tayo? Pumasok po tayo sa Espiritu at naway ipahayag ng banal na Espiritu sa atin kung anong uri ng mga sisidlan tayo maaring maging. Nais nyo bang maging mabuting sisidlan? Maaari po ninyong idalangin ito sa banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ay Diyos na mahabagin at puno ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na tumutulong at gumagabay sa amin. Sa iyong mga salita, iyong nabanggit na ang isang magpapalayok, ang siyang lumilikha sa isang putik. Tayo man din ay tila putik sa kamay ng Diyos. At siya ay mayroong kalooban para sa atin. Ngunit maaaring may mga pagkakataon na sa ating buhay ay hindi natin maunawaan kung anong nangyayari. May mga bagay na nangyayari sa atin ay parte ng paghubog ng Diyos sa atin. Ngayon ay tingnan po natin ang ating mga anak, ang ating mga kakilala. Sila man din ay mga putik o kaya sisidlan na nilikha ng Diyos. Panginoon, naway tulungan mo kami. Madalas kami ay namumuhay lamang ayon sa nais namin at kami napakasama. At bigo kaming makita ang iyong kalooban. Ngunit kami ay mga sisidlan na iyong nilikha. Ngunit may mga pagkakataon na kami ay may sariling mga plano, may sariling tuntunin upang tignan ng ibang tao. Ngunit Panginoon, sa araw ng pananalangin at pag-aayuno, tulungan mo kaming tanggalin ang mga pampaalsang ito tulad ng sa mga Pariseo.
Panginoon, maraming salamat sa pang-umagang debosyon ngayong araw at sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno ay nagliwanag ka sa akin. Pinakita mo sa akin ang maraming mga bagay at maraming paghihirap. Madalas kami ay nagtatanong ng bakit. Hindi ba't ang Diyos ay tapat? Ngunit bakit mo ko paparusahan sa ganitong kaliit na pagkakamali? Panginoon, bakit ako naging ganito? Bakit naging ganito ang kinahinatnan ng mga bagay-bagay? Ngunit sa bawat pagkakataon na ako'y nagrereklamo sa ganitong paraan, at sa aking pananahimik at pananatili sa iyong presensya, sa prayer and fasting na ito, dahil maraming pagkakataon na hindi ko maunawaan ang iyong kalooban at ako'y nagkakamali sa pag-iisip kung ano ang tama at mali. Ngunit Diyos, ikaw ang magpapalayok at ako ay isang putik at hinahayaan mo ang mga bagay na ito na mangyari. At hindi mo kalooban na kami ay parusahan, bagkus ay tulungan kami. Dahil kami ay mga putik na nasa iyong mga kamay. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo ang aming paghuhusga sa ibang tao. Kukaunti lamang ang alam namin, ngunit kami ay labis na kung magreklamo. Kami ay nagrereklamo kung bakit hindi mo pinarurusahan ang taong ito. Ngunit Diyos, lahat kami ay putik lamang sa iyong mga kamay. Hindi kami ang magpapalayok, pagkus ikaw ang siyang nagpapalayok. Ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoon, patawarin mo ang aming paghuhusga. Patawarin mo maging ang aming hindi pag-unawa sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin malaman o maunawaan ang iyong kalooban. Bakit kailangan namin makilala ang taong ito? Bakit ganitong uri ang taong ito? Ngunit Diyos, ikaw ang humuhubog sa bawat putik at inilalagay ang lahat ng ito sa pinakamainam na lugar. Tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan ka, maunawaan ang iyong kalooban. Panginoon, sinasabi mo na kung kami ay manunumbalik mula sa aming mga masamang gawa, hindi mo na itutuloy ang kasamaan. Mga pagkakataon na sinasabi namin na kami ay integrated, ngunit nagiging masama kami sa aming mga anak, sa aming mga katrabaho, at nag-iiba ang aming ugali. Hindi ka namin sinusunod, bagkus ay sinusunod lamang namin ang nais namin. Ngunit sa pagkakataong ito, Diyos, kami ay nais na humingi ng tawad. At Banal na Espiritu, naway ipakita mo sa amin kung aling aspeto ng aming buhay kami hindi naging tapat at hindi naging integrated. Tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos at iwan ang bawat masasamang gawa, iwan maging ang pampaalsa ng kasamaan sa ating mga puso. Panginoon, ipakita mo sa amin ang parte ng mga kasunduan na pangako na mayroon kami sa iyo na hindi namin nagawa at hindi nasunod. Ikaw ay naging tapat sa amin, ngunit kami ay hindi naging tapat sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami. Banal na Espiritu, naway ipahayag mo sa amin kung anong uri kami ng putik, kung anong uri kami ng sisidlan. Panginoon, kami ay humihingi ng tawad
Alam namin, O Diyos, na pakikinggan mo ang aming panalangin at iyong tatanggapin ang aming paghingi ng tawad. Sa aking pananalangin, ramdam ko ang pag-ibig ng Diyos, ramdam ko ang biyaya ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos ay kanyang gagawin. Sinasabi ng Diyos na kanyang natitinig ang inyong mga panalangin. Kanyang naririnig ang iyong dalangin ng paghingi ng tawad. At O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong pagtanggap sa amin kahit na kami ay hindi naging tapat sa iyo, kahit na hindi namin sinusunod o kaya hindi kami namumuhay ng ayon sa kasunduan na mayroon kami sa iyo, ngunit naroon pa rin ang iyong pag-ibig para sa amin. To be more like you. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Diyos. Panginoon, ang nais namin ay maging tulad mo. Nais namin ay sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging mas malapit sa iyo at mas maunawaan ka namin. Panginoon, tulungan mo kami at gabayan mo kami. Sa ating pagpupuri, sabihin natin sa Diyos na ang nais natin ay maging tulad niya. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Sinasabi ng salita ng Diyos Sinabi na Yahweh o Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo ay nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Panginoon, kami ay putik at ikaw ang magpapalayok. Kami ay handang sumunod sa iyo. Ang iyong kalooban ay ang pagpalain kami. Mga kapatid, kung handa po tayo na maging mabuting uri ng putik sa kamay ng Diyos, kayo ay aking iniimbitahan na ilagay ang inyong kamay sa inyong puso.
At ang isang kamay ay itaas at tsaka sabihin sa Diyos, Panginoon, handa akong sumunod. Handa akong sumunod at maging putik sa iyong mga kamay. Ikaw ang magpapalayok at ikaw ang siyang magdedesisyon kung anong sisidlan at kung anong uri ng sisidlan mo ako nais maging. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay. Kayo ay iniimbitahan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos dito na tayo kanyang tutulungan. Panginoon, tulungan mo kami dahil ang nais mo ay ang maitanim kami at maitatag. At ang nais mo ay ang mapangyari sa aming buhay ang magandang kalooban na mayroon ka para sa amin. Nakikita mo ang iyong mga anak na itinataas ang kanilang mga kamay sa iyo. Ang pamilyang ito, mga anak mong ito, sa ating pagsabi sa Diyos na tayo ay handa na sumunod sa Kanya at handa pa tayong maging mga sisidlan niya, sa atin pong pananalangin para sa ating pamilya, pananalangin para sa ating workplace, sa ating iglesia. Kung kayo pong taong ito, maaari po kayong pumunta sa harap. Sabihin natin sa Diyos na tayo ay handa na maging mga putik na handang mahubog sa kamay ng Diyos. Sabihin natin sa Kanya na tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan at tayo ay dudulog sa Kanyang tahanan. Panginoon, maraming salamat. Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat dahil Ikaw ang Diyos na napakatapat sa iyong mga pangako. At sa aming paghingi ng tawad at paglisan sa bawat kasamaan, ang iyong habag at ang biyaya ang siyang patuloy na napupunta sa aming buhay. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay aking pinagpapalang bawat isa na matanggap ng bawat isa ang kapatawaran na mula sa Diyos, ang kapangyarihan na nagmumula sa kalangitan, ang pagpapalakas na nagmumula sa Panginoon, at atin nga pong madala ang paghingi ng tawad na ito sa ating mga ugnayan upang ating matanggap ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. At dahil nga sa kapayapaang ito, tayo ay magiging mga sisidlan ng Diyos na magdadala ng Kanyang pag-ibig. Aking pinagpapala ang bawat isa na magkaroon ng kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu upang mamili ng tama, mamili na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Panginoon, bigyan mo ang bawat isa ng puso na tunay na sumusunod sa iyo. Naway ang bawat isa, sa bawat minuto, bawat segundo, kanilang madama
ang kaligayahan na nagmumula sa presensya ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.